Paano maging mabuting anak? Alam mo ba, walang subject sa school na nagtuturo kung paano maging mabuting anak. Pero habang tumatanda tayo, doon natin nare-realize kung gaano pala ito kahalaga. Lumaki tayo na iniisip, basta mag-aral ako ng mabuti. Tumulong ako pag may utos, okay na ako. Pero habang tumatanda, napapansin mo na hindi na ganun kasimple. Busy ka na, may sarili ka ng mundo. At sila, tahimik lang, na naghihintay ng presensya at oras mo. Paano nga ba maging mabuting anak? Number 1, emotional presence is more important than just physical presence. Kahit nasa bahay ka, kung lagi kang naka-cellphone at parang wala kang pakialam, parang wala ka rin. Ang pagiging mabuting anak ay marunong magbigay ng oras at atensyon. Number 2, respect is shown in tone, not just in words. Hindi lang po at opo, makikita ang respeto sa paraan ng pagsagot mo. Kahit pagpagod ka or kahit hindi ka sang-ayon. Number 3, appreciation builds stronger family bonds. Based sa studies, ang simpleng thank you nakakalakas ng relasyon sa pamilya. Hindi mo kailangan ng malaking effort. Consistency lang. Number 4, understanding their sacrifices can change your mindset. Noong bata ka, hindi mo nakikita ang pagod nila. Ngayon, naiintindihan mo na. Kaya mas nagiging intentional ka sa mga actions mo. Habang abala tayo sa pag-abot ng sarili nating mga pangarap, tumatanda din sila. At darating ang panahon, gugustuhin mong bumawi. Pero baka huli na. Kaya habang nandyan pa sila, simulan mo na ngayon. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging present.